Dear Kuya Bono, hindi ganoon kalawak at kamemorable ang kabataan ko dahil sa istrikto at masyadong konserbatibong pamamaraan ng mga magulang ko sa aming tatlong magkakapatid. Para sa kanila, ligtas lang kami kapag natatanaw nila kami, kapag kasama nila kami, at kapag nasa loob lang kami ng aming bakuran na napapalibutan ng mataas na bakod. Puro kasi kami babaeng magkakapatid. Ako ang panganay, sumunod si Shana, bunso si Levi. Noong mga musmus pa lamang kami ay nakakapaglaro lang kami sa ibang bata kapag nasa school kami. Pero yung experience na maglaro sa kalsada o sa plaza ng barangay, malimit yung mangyari. Gayunpaman kahit hindi kami gaanong nakakalabas noon sa aming bakuran ay marami pa rin kaming nalalamang kwentong barangay dahil kay Tita Esang. Siya ang nakababatang kapatid ni Papa. Isa siyang tomboy na mabait at matagal siyang naglingkod sa barangay bilang kagawad. Magiliw siya sa halos lahat ng tao, Kuya Bono. Wala siyang hindi kangitian at kabatian. Walang kwentong barangay ang hindi niya alam. Hindi dahil sa isa siyang marites, kundi dahil sadyang bukas sa mga tao sa kanya. Kumpiyansa ang mga kabarangay na magkwento sa kanya dahil alam nilang hindi sila mapapahamak sa paglalahad ng sekreto nila kay Tita Esang. Kung nais mong malaman kung sino-sinong tao sa barangay ang mga pinaka, hindi ka mabibigong makakuha ng sagot mula kay Tita Esang. Pinakamayabang, pinakamasungit, pinakamabait, pinakamaganda, pinakachismosa, pinakamasayahin, lahat ng pinaka, alam niya kung sino. Grade 6 na ako nung hindi ko sinasadyang matanong si Tita Esang kung sino ang pinakamabait at pinaka-cute na bata na ka-age ko. Ang bilis ng kanyang sagot. Si Tomtom. Narinig ko na rin dati mula sa pinsan kong si Carlo ang pangalang Tomtom. Sa barangay lang din kasi nag-aral ng elementary si Tomtom. Kami kasing magkakapatid ay sa private school sa bayan. Teacher din si Mama sa bayan sa public high school. Kaya sa umaga ay kami ang sakay ni Tita Esang sa luma naming kotse. Hinahatid niya kami at sa hapon ay sinusundo rin. Noong grade 6 nga ako ay nagkaroon ako ng kagustuhang makita ang itsura ni Tomtom. Pero naging mahirap yon dahil sa mataas naming bakod at laging saradong gate. Buti sana kung yung gate namin ay grills lang pero hindi naman dahil wala ka doong masisilipan. Ayon kay Tita Esang, sa mahigit na 900 na bahay sa barangay, 3 lang kaming may ganong kataas na bakod. Pero kami lang ang may ganong klaseng gate, saradong-sarado. Pero iyon ay dahil sa gusto lang makatiyak ng aming amang OFW na ligtas ang 4 na pinakamahalagang babae sa buhay niya. Kaming 3 prinsesa niya at si Mama na kanyang reyna. Mabait si Papa, Kuya Bono, pero magkabaliktad sila ng kanyang kapatid na si Tita Esang sa karamihan ng ugali nila. Lalo na sa pagiging friendly sa ibang tao. Si Papa kasi isa lang ang kaibigan niya sa barangay, si Tito Mark lang na ninong ng nakababata kong kapatid na si Shana. Si Tito Mark lang ang madalas kong makita sa loob ng bakuran namin kapag nagbabakasyon si Papa mula sa Middle East. Kay Tomtom din ang pinakamagandang ngiti, pinaka-expressive na mga mata, at pinakadalisay ang puso. Natatandaan ko pang dagdag ni Tita Esang noon bilang paglalarawan kay Tomtom. Dahilan ito upang lalo pa ako makurious sa kabarangay kung ni minsan ay hindi ko pa nakita sa loob ng 12 taon kong pamumuhay noon sa aming barangay. Nakita ko lang si Tomtom for the first time noong makagat ng tuta ang bunso kong kapatid na si Levi.
First year high school na ako noon, Kuya Bono. Araw yun ng Sabado. At wala si Mama kaya't si Tita Esang ang nagdesisyon na ipatandok si Levi sa mananandok na kapitbahay lang pala ng tita ni Tomtom na si Tita Guada, kung saan siya noon nakikitira. Pagdating namin sa bahay ng mananandok ay kaagad lumapit si Tomtom sa kotseng sinakyan namin. Alam kong alam niya na si Tita Esang ang driver noon kaya walang atubili siyang lumapit. Agad kong nasilayan ang magandang ngiti niya at totoo nga, guwapo siya, Kuya Bono. Nawala lamang ang matamis na ngiti sa labi niya matapos niyang marinig mula kay Tita Esang na nakagat si Levi ng tuta. Pag-aalala ang nabanaag ko sa mukha niya na para bang kusang gumapang sa puso niya ang malasakit para sa kapatid ko kahit na noon lang niya ito nakita. Sa kanya ako lagi nakatingin, pero minsan lang sumulyap sa akin at saglit lang yon, pero may kasamang ngiti at kindat na alam kong walang mali siya pero parang kinilig pa rin ako. Naging utusan din siya ng matandang mananandok, kunin ng alkohol at bulak, pero wala na palang laman ang alkohol noon kaya't inutusan pa si Tomtom na bumili ng isang bote ng Hinebra na noon ko lang naamoy, na siyang pinanghalili sa alkohol. Maliksing kumilos si Tomtom, Kuya Bono, pero hindi siya magaslaw. Medyo maputi siya at makinis ang balat na para bang anak ng may kaya, pero ang totoo ay ulila na pala siya sa ina at hindi niya nakamulatan ng kanyang ama. Kaya nga sa tiyahin niyang si Tita Guada siya nakikitira noon. Sigurado ako noon, Kuya Bono, na love at first sight ako kay Tomtom. Maraming pogi sa school namin at mga totoong anak ng may kaya pa pero talagang kakaiba si Tomtom. Yung bawat kilos niya, yung ngiti niya, yung kabaitan niya, tunay na kamahal-mahal siya, Kuya Bono. April 16 ang birthday ko, bakasyon lagi yon at noong 14th birthday ko, katatapos ko lang ng first year sa high school ay pasimple kong hiniling kay Tita Esang na imbitahin niya si Tomtom. Masaya ang ngiti ni Tita Esang noon pero nakakaintriga ang pinukol niyang titig sa akin. Kasunod ng halos pabulong lang na tanong na, crush mo no? Hindi ko sinagot si Tita Esang pero nagawa kong ngumiti. Hindi ako binigo ni Tita Esang kaya naman puno ng kilig ang 14th birthday ko lalo na't may dala pang kakaibang regalo sa akin si Tomtom noon. Isang bulig ng saging na senyorita. Maliit na saging yon at hindi pa gaanong hinog pero napakadami dahil isang bulig nga. Wala kasi akong pambili ng regalo eh. Pasensya ka na ha. Nakangiting sabi niya noon, pero hindi ko matandaan kung nasagot ko siya. Para kasing nauumid lagi ang dila ko, Kuya Bono, tuwing kakausapin niya ako. Ayon kay Tita Esang, kinuha lang niya ang isang bulig na saging na yon sa tiyuhin niyang saging ang negosyo sa palengke. Pagtatrabahuhan daw ni Tomtom ang bayad ng saging na yon. 14 lang din noon si Tomtom pero marami na siyang alam na trabaho at bibilib ka talaga sa kanya. Nung birthday kong yon, nagregalo si Tita Esang ng sombrero kay Tomtom. Fisherman's hat yon na nabili lang yon ni Tita Esang sa ukay. Bago yon ay narinig kong pinansin ni Tita Esang kung bakit hindi nakasombrero si Tomtom. Sira ba yung cap mo? Tanong ni Tita. Hindi boss, hindi naman ako magtatrabaho ngayon kaya hindi ako nagsombrero. Sagot ni Tomtom sabay sulyap sa akin. Naglakad ka lang papunta dito eh. Sana nagsombrero ka pa rin.
Tunog sermong sagot ni Tita Esang. Noon ako lalong naintriga kung bakit ganon kalapit si Tita Esang kay Tomtom. Bakit parang anak niya ito kung ituring niya? At si Tomtom naman ay boss ang tawag sa kanya. Lalo pa akong nalito tungkol sa kanila nung maaksidente si Tomtom at naospital. Buwan na ng December noon, 5 araw bago magpasko at katatapos lang ng Christmas party sa school. Sinundo kami ni Tita Esang pero bago pa niya paandarin ng kotse ay tumawag si Tita Guada sa cellphone niya. Ibinalita ni Tita Guada na nasa ospital sila dahil sa pagkakaaksidente ni Tomtom. 14 anyos pa rin kami noon. Sumama si Tomtom sa pagbili ng sako-sakong harina sa bayan. Sakay sila ng kolong-kolong ng may-ari ng bakery kung saan sumasideline din si Tomtom sa pagtitinda ng putok tuwing hapon. Nabangga daw ang kolong-kolong ng isang kotseng minamaneho ng isang lalaking nakainom. Gising si Tomtom noong dumating kami sa ospital. Nagawa pa nga niyang umiti sa amin ni Tita Esang. May benda sa tuhod niya at kaliwang kamay niya. Malayo to sa bituka, boss. Pabirong sabi niya kay Tita Esang tsaka tumingin sa akin. Nag-aalala ka rin para sa akin, Sheila? Nakangiting tanong niya naman sa akin at gaya ng dati, hindi ako nakasagot. Halata sa mga mata mo, parang natatakot ka. Okay lang ako, huwag ka na mag-alala. Napangiti ako. Nagustuhan ko yung idea na inisip niyang nag-aalala nga ako, which is true naman, at na-appreciate ko yung concern niya sa pag-aalala ko. Masaya na ako nun kasi hindi naman siya grabe. Halos gasgas lang ang tinamo nila. Pati sina Tita Esang at Tita Guada, masaya din ang kwentuhan kasi wala naman silang dapat ipag-alala. Lalo na't sinagot naman ng driver ng kotse ang lahat ng gastos ni na Tomtom sa ospital. Kaya lang isang matandang babae ang dumating. Mataas ang boses at nakakitaan ko ng takot sa parehong mukha ni na Tita Esang at Tita Guada. Bakit nandito na naman yan? Galit ang boses ng matanda. Si Tita Guada ang kausap pero si Tita Esang ang tinutukoy nito. Aalis na kami ha. Paalam ni Tita Esang kina Tita Guada at Tomtom pero nagsalita pa ang matanda. Di ba sabi ko sa iyo noon, ayoko makikita yung pagmumukha mo. Puro kamalasan ang dinudulot mo sa pamilya ko. Tingnan mo nga itong nangyari na naman sa apo ko. Layuan mo kami. Alagad ka ng demonyo. Lahat ng salitang ito ay ipinukul niya kay Tita Esang ko. Bagay na lubha kong ipinagtaka dahil hindi ko naman siya kilala at hindi ko alam kung bakit galit na galit siya kay Tita Esang. Nasa kotse na kami nung magawa kong tanungin si Tita Esang. Pero ang sagot niya ay, masyado ka bang bata? Baka hindi mo maunawaan. Pinilit ko nalang iwaglit sa isipan ko ang bagay na yon, pero ang biglang pagkawala ni Tomtom ay hindi ko kailanman makakalimutan. Wala na si Tomtom. Malungkot na balita ni Tita Esang ilang oras bago mag-Noche Buena. Pinabibigay nga pala niya to sa'yo. Dugtong ni Tita Esang sabay dukot sa bulsa niya ng isang makintab na singsing. Mukhang silver pero ang sabi ni Tita Esang ay yari daw yun sa lumang coin na ginawa lang ni Tomtom na singsing. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, hindi ko na kinu-question ang mga kakayahan ni Tomtom. Sa murang edad talaga niya noon ay marami siyang alam gawin. Marami siyang ine-extrahang trabaho kahit na nag-aaral siya.
Katabi lang ng bake shop ang pwesto ng platero na naging magiliw din kay Tomtom, kaya natuto din siya sa mga basic na trabaho ng isang platero. Gusto kong maluhan noon dahil sa magkahalong saya at lungkot habang nasa palad ko ang singsing na bigay ni Tomtom. Saya dahil sa singsing na yon na binigay niya. Bakit niya ako binigyan ng singsing na pinaghirapan niyang gawin? Masaya yun para sa akin pero malungkot dahil umalis na pala siya. Kinuha daw siya ng kanyang lola at saka dinala sa Legazpi City sa Bicol sa tatay daw ni Tomtom. Masasabi kong first love ko si Tomtom, Kuya Bono. Pero ang tanong ko noon ay, bakit kailangan naming magkalayo? Dumaan ang maraming araw, Kuya Bono. Aminado akong naging mataas na tuloy ang pamantayan ko sa boys dahil sa lahat ng lalaking nagpa-cute sa akin noon ay naging kusa sa akin ang ikumpara sila kay Tomtom. Hindi naging sapat sa akin yung cute, matalino at mabait lang. Dapat masipag at mature ding mag-isip at gumalaw. Fourth year high school ako nung mag-decide akong bigyan ng pagkakataon ng isa sa mga manliligaw ko na pinsan ng isa sa pinakamasugid kong manliligaw. Nung una, naging question sa akin kung bakit sabay silang nanligaw magpinsan sila. Sila sina Tyrone at Jigo. Si Tyrone ay kaklase ko. May itsura at anak ng may kaya. May masasabi ring talino si Tyrone dahil ka-section ko nga siya. Wala kasing bobo sa section namin, Kuya Bono. Ang pinsan naman niyang si Jigo ay taga-public school, sa school kung saan nagtuturo si Mama. Sa biglang tingin, hindi gwapo si Jigo pero sa loob ng mahigit isang taon since makilala ko siya, hindi ko rin mawari kung bakit naging gwapo na siya sa paningin ko. Nakilala ko si Jigo sa church ni Tyrone nung minsang inibita niya kaming dumalo sa isang summer activity ng mga kabataan. Maghapon ang activity na yon kung saan may mga palaro, Bible quiz at workshop. Pinayagan kami ni Mama dahil religious activity yon, kahit hindi yon ang relihiyon namin. Noong pasukan na ulit, isang hapong dinaanan namin si Mama sa school nila ay nakita ako ni Jigo sa loob ng kotse. Dahil bukas ang bintana ay lumapit siya at binati ako. Sinagot ko ang pagbati niya at mula noon ay parang lagi na siyang nakatambay sa parking area sa labas ng school nila at inaabangan ang pagdating namin para masilayan at makapag-hi siya sa akin. Then isang gabi, bigla na lang ako nakatanggap ng text mula kay Jigo pero labis ang pagtataka ko dahil hindi ako basta-basta nagbibigay ng number kung kani-kanino. Pero nung panahong yun, Kuya Bono, ay iilan pa lang kaming may cellphone. Sa bahay ay ako lang at si Mama ang may cellphone pero dipindot lang ang mga yon. Sa school naman namin, kahit school yun ng may mga kaya sa buhay, ay hindi lahat may cellphone na. Hindi pa kasi ganun talaga kauso noon ang cellphone. Yung cellphone ni Jigo naman ay pinaglumaan lang daw ng pinsan niyang si Tyrone. At labis ang gulat ko nung malaman ko na kay Mama mismo kinuha ni Jigo ang cellphone number ko.
Noong gabi ding iyon ay kinatok ko si mama sa kwarto nila at tinanong ko kung bakit niya binigay ang number ko kay Jigo. Ang sagot ni mama ay, "Good boy si Nograles, baby. Hindi man siya kagwapuhan pero malaki ang tiwala ko sa kanya." Napatitig ako sa mukha ng mama ko dahil sa pagtataka at paniniba ko. Bakit bigla-bigla ay parang nagluwag ang pagka-istrikto niya? "Look, baby, na-realize ko lang na parang hindi ako nagiging fair sa inyong magkakapatid, lalo na sa'yo na dalaga na. Yung bakod na yan, napakataas. Parang hindi naman nagsilbing protection sa inyo, kundi parang naging harang para maranasan nyo ang masayang kabataan. Bakit hindi ko naisip noon na naging kami ng papa nyo dahil wala kaming bakod noon? At malaya siyang nakakapasok sa bakuran namin para bigyan ako ng prutas, bulaklak, kakanin at kung ano-ano pa. Hatid sundo kayo sa school nyo. Pinaka-istriktong school dito sa probinsya. Walang nakakapag-cutting classes, walang nakakapag-escape para maranasan ng adventure during class hours, gaya ng ilang beses din namin nagawa ng papa nyo noong high school kami. Baby, may tiwala ako sa'yo. Naniniwala ako na mas malayo ang mararating mo kaysa sa akin. And of course, pangarap namin ng papa nyo na mas maging successful ka kaysa sa amin. Kaya kami naghihigpit. Kaya lang, nasa final year ka na ng high school life mo, pero hindi ka pa nagkaka-boyfriend. Baby, ako lang ang nagbibigay ng pahintulot na magka-first love ka before ka matapos ng high school. Hindi ito alam ng papa mo. Madalas kapag palabas na ako ng gate ng school, nakikita kong nasa tabi ng kotse si Nograles, kausap ka. Masaya kayo at syempre, alam ko ang mukha ng isang taong in love. Nakita ko yun kay Nograles. Nakita ko yun sa mga ngiti mo, baby. Kaya pinahihintulutan kitang ma-experience ang mag-first love. Kaya nga nung naglakas loob si Nograles na kunin ang number mo sa akin, binigay ko dahil yun palang tapang niya sa paglapit sa akin ay tanda na seryoso siya sa'yo, baby. Okay, ma. Ito lang ang nasagot ko. Tumitig sa akin si mama na parang nagtataka. Hindi ka ba masaya, baby? Tanong niya, pero hindi ka agad ako nakasagot. Baby, mali ba ako sa observation ko sa inyo ni Nograles? Hindi po, tama po kayo. I like him. I like Jigo and salamat po sa tiwala nyo. I promise, hindi ko kayo i-disappoint. Pinilit kong ngumiti bago ako lumabas ng kwarto ng mama ko. Pero sa paghakbang ko pabalik ng kwarto ko ay nahulog ang mga luha ko. Naisip ko kasi Kuya Bono na sana noon pa nagkaroon ng tiwala sa akin ng mama ko. Sana noon pang una ko talagang maranasan ang ma-in-love. Sana noon pang nandito yung lalaking totoong unang nagpatibok sa puso ko. Si Tomtom. Sa aking pag-iisa, ala-ala ka, bakit hanggang ngayon ay ikaw pa rin sinta? Since tumuntong ako ng high school, Kuya Bono, sinikap ko na huwag nang maranasan ng paggalit o sermon ni na mama at papa kasi parang sarili ko ang pinipintasan ko kapag nagkakamali ako na siyang dahilan para pagalitan nila ako. Feeling ko masama akong anak dahil nakakagawa ako ng ayaw ng magulang ko. Nung ginabi kami ng uwi dahil dumaan kami sa ospital kung saan itinakbo si Tomtom, hindi noon pumasok si mama dahil defense niya sa kanyang masteral course at mas maaga siyang nakauwi kesa sa amin.
Narinig ko ang pag-uusap nila ni Tita Esang sa kusina, pero hindi nila alam na narinig ko sila. Pinagagalitan ni Mama si Tita Esang dahil parang inilalapit daw ako ni Tita Esang kay Tomtom. Mag-isip ka naman, Esang. Mali ang ginagawa mo. Sa halip na ilayo mo sa kapahamakan ng pamangkin mo, nilalapit mo pa. Ang bata pa ni Sheila. Mataas ang pangarap namin para sa kanya. Kaya please lang, huwag ka sanang makagawa ng dahilan para mabigo ang mga pangarap namin para sa kanya. Ang daling unawain ang gusto ni Mama, Kuya Bono. Lumayo ako kay Tomtom o kahit sinong lalaki kasi nga bata pa daw ako. Ganun lang yun kasimple. Sa bagay, 14 years old lang ako noong masasabi kong umiibig na ako kay Tomtom. Hindi lang ang mataas na bakod namin ang naging harang para maging masaya sana ang kabataan ko, kundi yung mga pader din ng mga kwarto namin dahil hindi nakita ni Mama kung paano ako naghirap, kung ilang beses akong umiyak noong umiibig na nga ako for the first time, pero wala na sa paligid ko ang lalaking minamahal ko, si Tomtom. Sa hating gabi, sa pagtulog mo, hanap mo ba ako hanggang sa pagising mo? Kailanman ika'y inibig ng Kahit noong panahong pinayagan na ako ni Mama na makipagrelasyon kay Jigo, nasa puso at isipan ko pa rin si Tomtom. At kahit pinahintilutan na ako ni Mama na i-entertain ang panliligaw ni Jigo, hindi ko siya sinagot. Sinabi kong maging magkaibigan na lang kami. Oo, gusto ko si Jigo. Walang mali o pangit sa kanya. Pero pinili ko na lang na lubos-lubusin ang pagiging good girl ko, kaya friend zone ko na lang siya. Bakit? Kasi parang mali sa akin ang sinabi ni Mama na siya lang ang nagbigay sa akin ng permiso na patulan na si Jigo, hindi raw alam ng papa ko. Parang mali yun para sa akin. Parang lulukohin ko ang papa ko at hindi ko yun kayang gawin. Ni minsan ay hindi pa ako niloko ni Papa. Nagpapakahirap nga siya sa abroad para sa amin tapos lolokohin ko pa. So it was like Jigo o Papa ko. Of course, mas pinahalagahan ko ang Papa ko. Kaya friend zone ko na lamang si Jigo. Isang buwan bago ang graduation ko sa college noong ikasal ang nakababata kong kapatid na si Shana. 18 lang siya noon, nabuntis ng boyfriend niya. Si Shana yung pinakamahina sa aming magkakapatid pagdating sa istrikto at masyadong konserbatibong patakaran ng parents namin. Parang naghanap siya ng kalayaan, naglayas, sumama sa boyfriend niyang si Gerald na kabarangay lang din namin, at inaanak sa binyag ni Tita Guada. Pero si Tita Guada ang tumayong nanay ni Gerald dahil nasa Middle East noon ang nanay ni Gerald. Isang araw ay sinamahan ko si Shana kina Tita Guada dahil may pag-uusapan sila tungkol sa gown ni Shana at ng mga abay na babae. First time ko makapasok sa bahay ni Tita Guada at kaagad kong napansin ang mga nakakwadrong litrato ni na Tomtom at mga pinsan niya. Ang dalawang anak ni Tita Guada na pareho ding lalaki.
Gustong-gusto kong tanungin si Tita Guada noon tungkol kay Tom Tom, Kuya Bono, pero nahiya ako kasi hindi naman kami close noon. Kaya lang, matindi ang pananabik kong makita sana ulit si Tom Tom dahil sa mga pictures niyang kay dalas kong sulyapan. Nawala lang ako saglit sa alaala ni Tom Tom nung magsimulang sumeryoso ang pananalita ni Tita Guada. Hindi kasi ako mapamanhiing tao siya na kaya hindi ko alam kung tama itong iniisip ko. Ano po ba yun? Tanong ng kapatid ko. May wedding gown dito sa bahay. Luma na pero hindi pa nasusuot. Hindi nasuot dahil hindi nga natuloy yung kasal noon. Kanino pong gown? Sa nakababatang kapatid ko, si Elena. Bakit pa hindi natuloy yung kasal niya? Noon ay napatitig si Tita Guada sa amin. Hindi niyo pa alam? Mahinang sabi niya, sure ako na kapag sinabi niyo sa mama niyo na trahe di boda ni Elena ang isusuot mo, hindi siya papayag. Kaya lang kasi wala talagang malaking budget ang nanay ni Gerald sa kasal niyo. Kuripot ang amo niya. Pinabali siya pero kakarampot lang. Tsaka pa sanang mamemenos kung hindi na kayo bibili o uupa ng gown. Kompleto yun pati gown ng 6 na abay na babae. Jade green ang kulay kasi yun dapat ang motif nila. Okay lang po sa akin, tita. Hindi ko nalang sasabihin kay mama. Mabilis na sagot ni Shana. Okay, kaya lang imposible din kasing hindi malaman ng mama mo. Okay lang yun, tita. Sa totoo lang, hindi naman kami naghahangad ni Gerald ng ganitong kasali. Kahit huwes lang, okay na kami. Kaso, pamilya ko lang ang maarte. Mabuti naman kung ganun siya na, pero parang hindi mo alam yung kwento tungkol kay Elena. Hindi nga po. Hindi ko po siya kilala. Okay. Well, hindi ko alam kung tama na sa akin yung pamalalaman ng tungkol dito, pero malalaki naman na kayo. Pakiramdam ko lang kasi, Shana, dapat mong malaman ito kasi isusuot mo ang gown niya. Actually, namatay siya. 3 araw bago ang petsa ng kasal niya. Kinalibutan ka agad ako sa simula pa lang ng kwento ni Tita Guada, pero alam kong si Shana ay na-excite pa. Mahilig sa horror story si Shana at hindi mabilang ang pagkakataon noong mga bata pa kami na nagpanggap siyang white lady, zombie, monster at kung ano-ano pa. At siya yung laging excited sa pagsapit ng Halloween. Tapos po, untag pa ni Shana kay Tita Guada na parang excited siya sa susunod na kwento. While ako, kung magsasalita man ako noon ay tatanungin ko kung ano ang kinamatay ni Elena. Di yun. Hindi natuloy ang kasal niya kasi nga namatay siya. Paano po siya namatay? Sa wakas ay tumama ang tanong ni Shana. Na-aksidente sila kasama ng taong totoong mahal niya. Noon ay hindi ko napigilan na magsalita. So, tita, hindi po yung pakakasalan niya ang totoong mahal niya, which means 2 ang boyfriend niya. Muli ay napatitig sa mga mata namin si Tita Guada bago nagsalita. Si Tita Esang niyo ang kasama ni Elena nung maaksidente siya. Si Tita Esang niyo ang totoong mahal ng kapatid kong si Elena. Yung lalaking pakakasalan sana niya ay matandang binatang mayaman, pero ang mama lang namin ang may gustong makasal si Elena sa kanya. Yun po pala, kaya pala galit na galit ang mama niyo sa tita namin. Narinig kong sabi ni Shana pero noon ay may namuong tanong sa isip ko na hindi ko na rin napigilang maisatinig. Tita Guada, sino po ang nanay ni Tom Tom?
Tumitig sa akin si Tita Guada at saka sinabing, "Siya, si Elena." Po? Paano po siya nanganak kung maaga po siyang nawala? Anak niya sa pagkadalaga ang pamangkin kong si Tomtom. Pero mula nung mawala na si Elena, ako na ang nag-alaga kay Tomtom. Pero kinuha siya sa akin ng mama namin at dinala sa tatay niya sa Bicol. Malamang nga kakilala niyo si Tomtom dahil malapit siya sa Tita Esang niyo. Alam ko din na mahal ng Tita Esang niyo si Tomtom dahil anak nga ito ng babaeng pinakamamahal niya noon. Sige po, with so much love and pride, isusuot ko po ang gown ng kapatid niyo, Tita Guada. Buong siglang inusal ni Shana. Sure ka? Sure ako, tita. Mabilis na sagot ni Shana pero sa akin tumingin si Tita Guada na para bang gusto rin niyang makita sa mga mata ko kung sang-ayon ako sa desisyon ng kapatid ko. Nagsalita ako, Kuya Bono, pero ito ang lumabas sa bibig ko. Tita Guada, kumusta na po si Tomtom? Ba't hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang mahal? Ba't hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang mahal? Magaan sa dibdib kong tinanggap na malabo na kaming magkita ni Tomtom dahil nasa Denmark na pala siya. Sa totoo lang, hindi man siya nawala sa puso at isip ko ay hindi naman talaga ako nag-expect na magkita ulit kami at maging kami. Kaya nga, nagka-boyfriend pa ako ng dalawa nung college ako. Isa nung third year at isa nung unang buwan ng fourth year pero inabot lang yun ng 2 linggo matapos kong malamang may atraso pala siya sa isang babaeng pinaasa lang niya. Final year ko na yun sa college kaya hindi ko sinayang ang oras ko para magdrama o mag-emote. Nag-focus na lang ako sa studies ko at maging sa review sa board exam kaya naman pinalad din ako makapasa kaagad. Nagtrabaho ako sa bangko ng 1 taon pero hindi ko nagustuhan. Sobrang naging nakakainip sa akin yung araw-araw ay ganun ang routine ko. Nagtayo na lang kami noon ng negosyo. Kasosyo ko sina Shana at Mama. That time ay umabroad din sa Saudi si Gerald, ang asawa ni Shana, sa tulong ni Papa kaya nagkaroon kami ng kapital. Lending business ang tinayo namin. Nagtayo kami ng office sa highway na noon ay nagsisimula na talagang matayuan ng mga negosyo kahit medyo malayo ito sa sentro ng bayan. Actually, along the highway ang barangay namin pero nasa looban kasi ng karamihan ng mga bahayan, ang plaza, maging ang barangay, elementary school at ang community center. Unang negosyong itinayo sa highway ay tindahan ng mga furnitures na Japan surplus. Sinundan ng isang karinderya, tapos nagkaroon na ng talipapa, then tindahan ng feeds, at may kalakihang grocery store na ang katabi ay water refilling station. Mura lang ang lote sa tabi ng highway kaya na-afford namin ang bumili at napatayuan din ng isang palapag na commercial building na mayroong 3 unit. Yung nasa dulong kanan ang ginawa naming lending office. Di nagtagal ay naupahan din ang 2 unit namin. Tindahan ng tiles yung isa at yung isa naman ay tindahan ng ukay-ukay. Noon nabawasan ang pag-aalala ni Mama dahil kahit papano ay bumabalik na ang perang ginastos niya mula sa ipon nila ni Papa. Nung una, okay naman ako sa buhay ko bilang boss ng sarili naming ahensya. Challenge sa akin noon ang bawat araw kasi kailangan kong mapalago ang negosyo namin at hindi naman ako nabigo, Kuya Bono. Sa totoo lang, malaki ang kinikita sa lending. Pero makaraan ng 3 taon, maraming nakapansin na nagsusungit na ako, which is true dahil iniilagan na ako ng mga empleyado ko
Binansagan pa nga nila akong Miss Iyamot dahil lagi daw akong nayayamot. Pati sa bahay, pagbiruin nila ako, Aling Yamot ang tawag sa akin. Hindi sila naiirita sa akin. Tinatawanan lang ako tsaka ako bibiruin ng magjowa ka na kasi, baka sakaling mabawasan ang pagkayamot mo. Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'automate. Le spectateur est dans la tête, le spectateur c'est un peu précoce. Sobra ang inggit ko kay Sylvia sa halos lahat ng aspeto sa buhay. Dayo lang siya sa amin. Sila ang nakabili ng bahay ng kapitbahay naming nag-migrate sa Amerika. Maganda si Sylvia, Kuya Bono. Matalino, sexy, natural na maputi, at laging mayroon siyang ngiti. Dati daw siyang nurse sa Maynila pero kumuha ng education units kaya't naging teacher sa elementary school sa barangay namin. Kung mamalabisin, masasabi kong mahal siya ng lahat ng tao sa barangay dahil mahusay siyang makitungo. Laging handang tumulong at may tunay na malasakit sa mga bata, estudyante man niya o hindi. Malapit din siya sa mga matatanda, maging sa mga kalalakihang walang ginawa kundi tumambay at uminom, napapakitunguhan niya ang mga ito. May sinasakyang motor si Sylvia, pero sa highway ko lang siya nakikitang nagmumotor dahil kung sa loob ng barangay, mas gusto niyang naglalakad. Medyo malayo ang school sa bahay nila pero mas gusto niyang maglakad papasok at pauwi ng eskwelahan. Kadalasan ay may mga kasabay siyang mga bata na masaya niyang kakwentuhan habang naglalakad. Noong kabubukas pa lang ng business namin, nalibot ko for the first time ang buong barangay namin. Hindi lang actually sa barangay, kundi halos lahat ng barangay na nasasakupan ng bayan namin. Dahil nilalapitan namin ang may mga tindahan para alukin ng loan. Sa sarili kong barangay noon, napakaraming hindi nakakakilala sa akin. Buti pa nga si Shana, kilala nila. Kaya inggit na inggit ako kay Sylvia kasi kahit dayo lang siya, lahat yata ng tao sa barangay, kabatian at kangitian niya. Naisip ko pa nga, siguro kung tatakbo siyang kapitan, tiyak na ang panalo niya, baka landslide pa. Pero ayon kay Tita Esang, maging si Kapitan ay best friend ni Sylvia. Madalas nga daw ay kamiting din ni Kapitan si Sylvia. Sabi ko, sana ganun din ako. Sana kaya ko ring ngumiti sa kahit hindi ko kakilala. Sana kaya ko ring makipagbiruan sa mga tambay. Sana kaya ko ring magmano at makipagkwentuhan sa mga matatandang nagkukwentuhan sa gilid ng daan. Sana ako na lang si Sylvia. Oo, Kuya Bono, nakakahiya mang aminin pero halos mamatay ako sa inggit kay Sylvia. Lalo na noong dumating ang isang lalaking gwapo, matangkad, matalino at halos kapareho niya ng mga ugali at gawi. Noon, Kuya Bono, pakiramdam ko ay mamamatay na talaga ako sa inggit. Dahil ang lalaking yon na biglang dumating sa buhay ni Sylvia ay walang iba kundi si Tom Tom.
Kung uso na siguro noon ng sana all, baka rin na siguro ako ng sana all. Kung si Snow White, kumain lang ng mansanas, nalason pero nagka-love life. Si Sylvia, nasiraan lang ng motor, nagka-love life na. Nung araw na yon, nakita ko nakikimarites si Shana sa labas ng office. Pero pagpasok niya sa office ko, ang sabi niya, "Ate, parang si Tomtom yung lalaki dun sa highway." Napatitig ako sa mukha ng kapatid kong chismosa. Di ko sure pero parang siya eh. Dugtong pa niya. Ano namang ginagawa niya dyan sa highway kung sakaling siya man yan? Nasiraan yata ng motor si Ma'am Sylvia at parang si Tomtom yung gumagawa ng motor niya. Tanungin mo kaya sa ninang Guada mo kung totoong dumating si Tomtom. Hindi na sumagot si Shana. Dinampot niya ang cellphone niya tsaka tinawagan si Tita Guada. Hindi ko narinig ang usapan nila pero base sa tuwa sa mukha ng kapatid ko ay nahulaan ko na. At matapos nga na maikli nilang pag-uusap sa cellphone ay, "Ate, confirmed. Si Tomtom ngayon at mag-iisang linggo na pala siya dito." Gusto ko sanang matuwa, Kuya Bono, dahil ni sa hinagap ay hindi ko na inaasahang makita ulit si Tomtom. Pero lungkot ang nadama ko dahil si Sylvia ang una niyang nakaklose. Hindi ako. Noong panahong yun ko si Kuya Bono ay nasa Baguio na si Tita Esang. May bago na siyang pag-ibig noon, si Tita Malu, at nagsasama na sila sa Baguio. Nakatira sila sa bahay ng pamilya ng Arabo at si Tita Esang ay driver ng babaeng Arabo. Si Tita Malu naman ay kasambahay nila. Ako bang nagbalita kay Tita Esang sa pamamagitan ng text na nasa barangay na namin si Tomtom. Labi siyang natuwa at ang sabi pa ay sisikapin niyang makauwi para magkita sila ni Tomtom. Hindi ko lang nagustuhan din ang biro sa akin ni Tita Esang. Baby, baka ang pagdating ni Tomtom ang gagamot sa pagkayamot mo. "27 na ako noon, Kuya Bono, at dati pa ay mature din akong mag-isip. Kulang man siguro ako sa karanasan sa pag-ibig dahil nakadalawang boyfriends lang ako pero hindi naman ako isip teenager na kinikilig pa rin sa fantasy. At para sa akin noon, ang maging kami ni Tom, yes Kuya Bono, Tom na lang ang tawag sa kanya noon ng halos lahat ng tao sa barangay, hindi na Tomtom. Si Tita Guada na lang noon ang tumatawag sa kanya ng Tomtom. At para sa akin nga sa edad kong 27 noon ay isang pantasya na lang ang isipin na maging kami ni Tomtom. Hindi man halata ay alam kong sinadya ni Shana ang
magpasama sa akin sa bahay ni Tita Guada isang gabi. Medyo malayo kasi yon at hindi siya marunong mag-drive. Ako lang sa bahay ang nakakapag-drive since umalis sa amin si Tita Esang. Halata ko man ang motibo ni Shana noon pero hindi na lang ako nagpahalata dahil ang totoo, gusto ko ring magpakita kay Tomtom. Kaya lang, pinili kong huwag nang bumaba ng kotse dahil kapaparada ko pa lang sa harap ng bahay ni Tita Guada ay natanaw ko na sa terrace nila ang dalawang masasayang nilalang, sina Sylvia at Tom. Hindi naman ako nasaktan kasi alam kong wala akong karapatang masaktan, di ba? Kaya't wala na rin nagawa si Shana nung sabihin kong siya na lang ang pumasok. Walang bakod ang bahay ni Tita Guada. Mga halaman lang ang nagsisilbing pinakabakod nun kaya't sure naman ako na nakita ni Tom ang pagdating ng kotse na minamaneho ko. Pero hindi na siya kagaya ng totoy pa lang siya na kapag nakita niya ang kotse namin ay matik siyang lalapit dahil alam niyang ang boss Esang niya ang nagmamaneho. Yun pa rin naman ang kotse namin noon, walang nabago at halatang si Tom talaga ang nagbago dahil ni hindi yata niya na malayang pumarada ang kotse dahil nakatuon ang kanyang buong atensyon at kamalayan kay Sylvia. Nakita kong tumayo si Tom nung makalapit si Shana sa kanila. Nakita kong nag-usap sila pero hindi ko sila naririnig. Hanggang sa lumingon si Tom sa kinaroroonan ko. Pero ewan ko kung bakit kasabay ng pagtahip ng dibdib ko ay ang pagpihit ko sa susi ng kotse. Pinaandar ito at tila nagmamadaling dumiretso ng alis. Ni hindi ko rin naisipang lumingon sa side mirror. Tinahak ko ang kalsadang yun patungo sa ibang mga purok. Then kumanan ako diretso hanggang sa palabas ng highway. At pinili kong mag-park sa harap ng lending office namin. Noon ay tinext ko si Shana at sinabi kong tumawag na lang siya kapag uuwi na siya. Napapakamot ulo ako sa ginawa ko noon. Hindi ko maitanggi na masyado akong apektado kay Tom. Naitanong ko rin sa sarili ko kung bakit ako nagkakaganon. Hanggang sa matumbok ko ang isang tanong na nagpaisip talaga sa akin. Alam ba ni Tom na mahal ko siya noon pa? Ni hindi nag-reply si Shana sa text ko nung gabing yon. Sa pagkainip ko ay nagpa siya akong buksan ng office kahit na alam kong mahihirapan akong itaas ang roll-up door dahil may kabigatan ito pero baka mabaliw naman ako sa pag-iisip tungkol kina Tom at Sylvia kung mananatili ako sa loob ng kotse. Naisip kong magiging abala sandali ang utak ko kapag nabuksan ko ang computer ko sa office at ituloy na lang ang hindi ko natapos na trabaho ko. Maingay ang roll-up door kapag tinataas ito kaya hindi ko narinig ang pagdating ng isang motorsiklo. Nakita ko lang ang pagliwanag ng ilaw nito na tumama mismo sa akin. Pero hindi ako lumingon dahil itinataas ko nga noon ang roll-up door na mabigat. Pero bigla na lang ay dalawang tao sa magkabilang side ko ang tumulong sa akin. Paglingon ko, sina Tom at Sylvia. Noong maitaas namin ang roll-up door, sa totoo lang, hindi ko maitutok man lang ng diretso ang mata ko kay Tom. Kay Sylvia lang ako nakatingin at sinikap kong tumbasan ang kanyang matamis ng ngiti. Mag-overtime ka? Nakangiting tanong ni Sylvia sa akin. Si Tom ay nasa gawing likod ko.
May i-check lang ako sa office. Pagsisinungaling ko. Pwede ka ba naming samahan? Tanong ulit ni Sylvia. Sure. Sagot ko sabay ikot upang buksan ang salamin na pinto. Nasa gawing kaliwa ko si Tom at langhap ko ang presko niyang amoy. Nung mabuksan ko ang pintong salamin ay tinulak ko ito. Lumingon ako kay Sylvia upang siya ang una kong papasukin pero nakita kong nagsesenyasan sila ni Tom na noon ay nakailang hakbang na siya palapit sa motor ni Sylvia na sinakyan nila. Ngumiti si Sylvia sa akin. May pupuntahan lang daw siya. Sabi niya na si Tom ang tinutukoy niya. Noon ay saglit akong sumulyap kay Tom na noon ay nakasakay na sa motor ni Sylvia. Kami na lang ng napakagandang si Sylvia ang tumuloy sa office pero aircon lang ang binuksan ko. Hindi ko binuksan ang computer. Umupo siya sa isa sa dalawang upuan sa harap ng table ko at nagsimula kaming magkwentuhan tungkol lang sa lending. Marami siyang tanong na sinikap ko namang sagutin. Deep inside me noon ay mas gusto ko nang tungkol sa trabaho ko ang topic namin at hindi tungkol sa kanila ni Tom. Makaraan ng mahigit 30 minutos ay dumating si Tom. Dumiretso sa office pero ang narinig ko sa kanya ay, "Dito ba tayo kakain? Baka mangamoy yung barbecue dito eh. Aircon kasi." Sabi niya kay Sylvia. Kay Sylvia ulit ako napatingin na nakatingin din sa akin. "Okay lang," sagot ko. "Okay lang daw." Sabi naman ni Sylvia kay Tom. Muling lumabas si Tom upang kunin yung pagkaing binili niya. Bigla ay naramdaman ko ang pagpatong ng kamay ni Sylvia sa ibabaw ng palad ko. Noong lingunin ko siya ay matama siyang nakatitig sa mga mata ko at ang sabi, "Sis, tumitig ka naman sa mga mata ni Tom para makita mo kung gaano kanya sobrang namimiss." Naging problema ko noon kung paano pipigilan ang pagtulo ng luha ko dahil sa sinabi ni Sylvia, habang hawak pa ng kanang kamay niya ang kaliwang palad ko. Sa ganong ayos kami nadatnan ni Tom. At noon nga, sa wakas ay nagawa kong tumingin sa mukha ni Tom. Pero bakit walang ngiti sa labi niya? Wala ding sigla ang mga mata niya. Tumayo si Sylvia upang kunin ang naka-paper bag na pagkain mula kay Tom at si Tom ay lumapit sa akin nang walang alis ang titig sa mukha ko. Bumuka sa mga labi niya at sinambit ang mga salitang ito. 13 years, 3 months and 23 days to be exact since the last time na makaharap kita bago ako umalis. Nasa ospital ako noon. Pero hindi pa nabubura sa isip ko kung gaano kalungkot ang mga mata mo dahil sobra kang nag-aalala sa akin. Bilang na bilang ko ang mga araw, buwan, taon. Kasi pinakamahalagang pangarap ko ang muling magkita tayo. Nung araw na dumating ako dito, almost 2 weeks ago, ikaw kaagad ang gusto kong puntahan pero bakit naduduwag ako? Natatakot ako. Natatakot ako sa mga tanong na kilala pa kaya niya ako? Mahal pa kaya niya ako? Napayuko ako sa parting yun dahil hindi ako naging komportable sa pag-assume ni Tom na minahal ko siya noon pa. Kahit kay Sylvia, hindi ko magawang lumingon noon. Nagpatuloy sa pagsasalita si Tom. Pero since nandito na lang din ako sa Sheila, muli ay naiangat ko ang tingin ko sa kanya. Maglalakas loob na akong tanungin kung gaya ng 14 years old tayo,
Ganun pa rin ba ang feelings mo para sa akin? Sa halip na sumagot Kuya Bono ay umandar ang utak ko sa pag-iisip kung paano siya naging sigurado na minahal ko siya noon. Siyempre una kong naisip si Tita Esang na malamang sa malamang ay siya ang nagsabi kay Tom. Lalabas muna ako. Nakangiting sabi ni Sylvia pero pinigilan ko siya. Huwag Sylvia, dito ka lang. Dahil doon ay muli siyang umupo. Hindi ba kayo? At bilang tanong ko sa kanila, I mean, the way I see it, parang kayo eh. And honestly, bagay kayong dalawa. Sabi ko pa, kaya lang kay lutong ng tawa ni Sylvia at ang sagot niya sa akin ay, Sis, nakasulat na sa libro ng tadhana ang kwento niyo nito. Unrevisable na yon. Katahimikan ang sumunod na eksena na parang slow motion lang, pero lahat kami ay may masayang ngiti sa labi. Sinagot ko si Tom after 3 months lang ng formal niyang panliligaw. Hinanap niya sa akin ang singsing na binigay niya sa akin noong bigla siyang umalis nung 14 years old kami. Hindi naman niya binawi sa akin ang singsing na yon, pero pinalitan niya ng engagement ring and after 10 months ay wedding ring naman. Ang aming kasal siguro ang most attended wedding sa barangay dahil lahat ng tao ay inimbita ni Tom. Barrio style na kasal, sorry sa 2 baka at 1 dosenang baboy at daan-daang manok na naging handa namin. Pero sinikap naming walang napanis na pagkain dahil pinamigay ni Sylvia sa tulong ng mga estudyante niya ang mga tirang pagkain sa mga taong nahiyang mag-attend sa aming kasal. Dumating ang papa ni Tom galing ng Denmark. Ganon din ang kanyang stepmother na isang Dane or citizen ng Denmark. 8 months pagkatapos ng kasal namin ay nagpunta na kami dito sa Denmark. Dito na kami nakaranas ng pandemic at sobra akong kinabahan noon dahil kabuwanan ko pa para sa panganay naming anak. Pero napakaganda ng health services dito sa Denmark. Libre pa. Denmark is truly one of the best countries to live and work. Pero Kuya Bono, nandito lang kami para mag-ipon ng pera kasi pareho kami ng asawa ko na walang ibang gusto kundi ang makabalik dyan, lalo na siya na hindi nakokontento sa pag-video call lang sa mga taong miss na miss niya nang makasama dyan sa Pilipinas. Sa totoo lang, hindi kasing tamis at kasing dalas ang ngiti ni Tom dito kumpara sa mga ngiti niya dyan sa Pilipinas. Alam na alam ko na napipilitan lang talaga siyang manatili dito dahil sa pagpopondo para sa kinabukasan namin, kaya nagtitiis lang muna kami. Very soon, uuwi din kami, kahit na ikalulungkot ito ng papa ni Tom at ang stepmother niyang Dane na si Mama Rebecca. Si Sylvia Kuya Bono ay single pa rin hanggang ngayon, single pero kontento at masaya sa mga ganap niya sa buhay niya. Isa pa rin siyang maganda at magaling na guro sa elementary school dyan sa aming barangay. Bilang respeto, hindi na namin tinatanong kung bakit mas gusto niyang maging unmarried. Kung matatandaan niyo si Jigo, na nanligaw sa akin noon, abogado na ngayon, at nanligaw pa kay Sylvia, pero hanggang ngayon ay magkaibigan lang naman sila. Ano man ang dahilan ni Sylvia kung bakit gusto niyang maging single, sure ako nakagustuhan niya yon. At siguro, meron talagang tao na ayaw mag-asawa. Di ba, Kuya Bono? Sa ngayon, 2 na ang anak namin ni Tom. Kapapanganak ko lang nitong January at ang panganay namin ay mahigit 2 years old na.
Masaya din kami dito pero iba talaga ang saya dyan sa atin. At ang pag-uwi namin dyan ang siya naming pangarap na pinaghahandaang tuparin. Hanggang dito na lang muna Kuya Bono at hangad kong sana ay maging bahagi rin ng iyong programa ang simpleng kwento namin ng mister ko. Nagmamahal, Sheila. Kahugot na Sheila, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento ng buhay at pag-ibig dito sa DKB Dear Kuya Bono. Wala talaga akong negative comment, talagang saludo ako, napakaganda, nagustuhan ko and I'm really so happy for you. Sana ay magtuloy-tuloy ang solido niyong pagmamahalan ng mister mo at sana nga ay makauwi kayo dito sa Pilipinas kasi sabi nga nila, there's no place like home. God bless you and again, thank you so much. God bless you and your entire family. At sa ating mga shoutout mula kay Ardel Alberva Aquino, pa-shoutout ko yung bono sa asawa kong si Judy Ann Salo Aquino at sa lahat din ng listeners sa Matmad, Nagtipunan, Quirino. Ivic Guevara, pa-shoutout naman po ko yung bono from Albay. Salamat po sa Diyos. Salamat Ivic. Is it Ivic or Ivic? Dengpot CHN, shoutout ko yung bono, my family Pascual and Natividad from Gataran, Cagayan. I'm watching right now here in Singapore. Greg Domingo Ramirez, shoutout to you. China sa Taiwan. Dengpot CNH, shoutout to you. Erica Valyanca, pa-shoutout ko yung bono sa family Valyanca, Amor Valyanca, Sheila Valyanca, Cheryl Valyanca, Rochelle Valyanca, lalo na po kay Papa na hindi nagsasawang magtrabaho para may ibigay lang na pera sa amin. Ingat ka po palagi at mahal na mahal ka po namin. Excuse the dogs, kahugot. Princess Joyce Lopez Gubaran sa Salou kay Bono, pa-shoutout po sa family ko sa Bagao, Lopez and Gubaran family, sa aking mga anak at sa pinakamamahal ko po na asawa. I love you, soon magkakasama-sama rin tayo. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat Princess Joyce Lopez Gubatan. Roseanne Jose Dorado, pa-shoutout ko Bono sa pamilya ko sa Bagao, Cagayan, Dorado family and Jose family po. Always sitting here in Dammam, Saudi Arabia. Ingat lagi. Sweetie Rose Cibitero Doctolero, Kaligiran, shoutout to you. Bing Di Guzman, salamat. Filter lang yan. Adviento Ligayo Angela. Pasalamat pa ako, tinatablan pa ako ng filter naman. Shoutout ko Bon, thank you so much and stay safe always. Salamat Adviento Ligayo Angela. Julius Calibuyo, shoutout to you kahugot. Waiting sa story ni Sheila. Shout out. Yan, salamat. And God bless Julius. And Ignacio, shoutout po from Sampaloc, Cabanatuan, Isabela. Thanks a lot and God bless you too. Jean Bib Sayod, good afternoon Kuya Bono. Pa-shoutout sa mga kaibigan ko dito sa Hong Kong at sa anak ko, birthday niya bukas, Princess Miles. Denise Lian Santiago Balila, pa-shoutout po sa tatlong lola ko na nakikinig sa inyong programa sa San Jose Sur. Salamat po, tatlong lola. Maraming salamat sa pakikinig. Kaya nag-cut tayo sapagkat nag-ingay na naman yung mga aso. Balikan natin si Marites Basio Dumaras. Good afternoon dyan sa Pinas. Kuya Bono, shoutout po. Nahuli ako, kagigising ko lang. Salamat ulit. Okay? Orlando Cero Balmora, shoutout to you. Ganun din kay Weng Limtang Hidchom Draman. Pa-shoutout kay Bono, abangers here in Difun, Quirino. Maraming salamat. Jovian Ganapin Lawigan, pa-shoutout kay Bono. Jovian Lawigan from Cagayan Valley. Rialyn Pascua Mariano, pa-shoutout kay Bono. Thank you po sa walang sawang pag-upload ng mga kwento. Salamat actually sa mga nagpapadala ng mga kwento. At salamat sa inyo na laging nakikinig sa ating mga kwento. Richelle Pagorean, hi, shout out to Paul, listening here in KSA the Mom from Cabagan, Isabela. Maraming salamat. Wala naman kay DJ Taruel Likigan. May papakinggan na naman ako. Thanks Kuya Bono. Pa-shout out po kay Nanang Delia Likigan na 70 years old na addict din sa cellphone. From Laben, Alakapan, Cagayan. Shout out Lola Delia. Weng Bainado, pa-shout out Kuya, certified kahugot here in Hong Kong. Thank you so much. Jomar Tolentino Parbo, pa-shoutout po from Sikalao, Lusam, Cagayan. Beth Itnap, solid the banger, shoutout po sa family ko watching from Oman.
Lizelle Pizarro Vergara, shoutout naman Kuya Bono at pakibati anak ko na may birthday today, Pretty Angel Postadan. Happy birthday! San Agustin Adviento, thank you for this new upload. Shoutout po Kuya Bono, always a bangers here in Lamtin, Hong Kong. God bless you to San Agustin Adviento. Fausto Yap Ingew, hello Kuya Bono, pa-shoutout po sa mga bangers mong taga Montañosa. Moises de la Cruz, shoutout kila Ella Reyes Corcuera at sa Team RJ Gowns and Events ng Radnyag Ramon Isabela. Alian de la Cruz, pa-shoutout kay Alian de la Cruz at sa girlfriend ko na si Juliana Magpantay. Cherry May Palat, pa-shoutout Kuya Bono from Kalinga City, Kalinga, Tabuk City. Jackie Lou Miguel, have a blessed day. Kuya Bono, pa-shoutout naman po kuya kay Kira at Jufy, my love. Ingat kayo palagi. Lalabs ko kayo from Jackie Lou. Adelaida Dazoremo, blessed Monday. I think it's Tuesday. Pa-shoutout abangers from Taipo, Hong Kong. Adelaida Dazoremo. Rams Amistad, hello Kuya Bono, ni Bagalunes tayo amin. Pagigrit man tayo balasan kung birthday tang aldaw. Princess Johanna, happy 11th birthday Princess. Sorry, di pa makakauwi si Mama. Hopefully next week makauwi na ko. Always be humble, my Rafa. Thank you so much. Agan-anad kang kanayon mula kay Rams. Destiny, pasyat Kuya Bono, family Bedanya ng Common Aritao. It's me, Daisylin Bedanya. Sheila Valianca Velasco, pa-shoutout Kuya Bono sa mga kapatid ko sa Liwanag Tumawini na sina Erica Amor, Cheryl, Rochelle, family Valianca, thank you. Imelda Sawan, hello Kuya Bono na imbag nga aldaw, pa-shoutout naman kuya, kadagiti amin nga dumdumngeg, iti daytoy nga programa, kaskada, Emma Cardenas, Rams Amistad, Rem Budtan, dagito iti adik nga kanayon, agun uray iti upload kuya. Maraming salamat, Imelda Sawan. Jocelyn Pasqua, Kuya Bono, pa-shoutout naman. Kumusta tuloy ba tayo sa October 29, Kuya? Hindi ako nakapag-file at saka parang hindi ko yata kaya, yung ganap. Anyway, Janessa Juarez Ortilla, hello Kuya Bono, pa-shoutout ulit kami ng ate ko, Jezabel Ortilla. Thank you and God bless. Listening here in Hong Kong. Wala ako pinapalagpas sa mga story. Masalamat, Janessa. Lynn Yaurad, hi Kuya Bono, pa-shoutout sa mga kasama ko dito sila Ate Phoebe Gatdula, Josley Balesta, Zabet Villanueva, at kay Coordinator, salamat po Kuya Bono and may God bless us always. Jonah Acaso Dalanon Maron, pa-shoutout Kuya Bono, happy birthday kay Zarian Anog ng San Mariano Isabela at kay Angelo Dalanon ng Ginatad, Ilagan City on August 26. Love you both! Zenny Miranda Tumpalan Pagal, pa-shoutout Kuya Bono, abangers from Solano, Nueva Vizcaya. Chofilo Junior Directo Olpindo, pa-shoutout sa asawa ko Kuya Bono, Cham Olpindo. Salamat Chofilo. John Lloyd Ulto Francisco, pa-shoutout po from Palwa Sur, Tugigaraw City. Spencer Velasco says shoutout Kuya Bono from Ilocos Sur. Haida Gopeng, pa-shoutout Kuya Bono sa mga nakikinig sa programa nyo. Listen to Saudi Arabia. Salamat Haida. Apantas H&E Dap, pa-shoutout naman from Apantas H&E Dap, pa-shoutout naman from Tabuk City, Kalinga. Salamat Apantas. Eva Cardera, so excited naman yarn Kuya Bono. So yun na, I think nabasa ko lahat ng shoutout dito sa video na ito. So hanggang sa muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.